Visayas at Mindanao. Ito lang po ang inyong lingkod, si Kagabay natin sa Kaagapay CTV. Shout out po sa lahat ng ating mga subscribers, no? Mga OFWs sa loob at labas ng ating bansa, maging sa inyong mga mahal sa buhay. So binabati ko rin po ang aking mga kaibigan, no? Sa probinsya, saan ka man, dito sa Luzon. Magandang hapon at magandang araw po sa inyong lahat, no? At ngayon mga kaibigan, mga Kaagapay, maraming mainit na issue, no? Sa usapan natin narinig, no? Hindi lang sa social media, sa televisions, radio stations, ito may kaugnay sa pagkalas ni Senator Amy Marcos sa bagong alyansa. So ngayon, narinig natin na siya ay sumanib na umano sa PDP laban. At narinig pa natin, nakikita pa natin sa social media na siya ay itinaas na ang kanyang kamay, no? Ni Vice President Sara Duterte, no, bilang kabahagi sa kanilang pagkakaisa upang suportahan ito si Senator Amy Marcos sa kanyang pagtakbo bilang isang senatorial candidate ng PDP laban. Sa ngayon, hindi natin alam kung talagang totoo ba na siya ay nasa PDP laban na, kasi maraming mga fake news ngayon, no? Ang iba gusto lang or mga vloggers na gusto lang makakuha na mataas na view, no? Makapagpaviral sa kanilang channel mga issue na kung saan hindi naman talaga totoo. So dito sa Kaagapay ECTV, so inaalam natin kung talagang ito ay totoo ba hindi. Pero kung sakaling totoo nga ay na si Senator Amy Marcos talagang kumalas na sa bagong alyansa, ito ang tanong natin, may maidudulot kaya ito nakabutihan sa team alyansa, no? Bagong alyansa or sa PDP laban? Kasi nagkapagtataka, yung bagong alyansa ay pinamumunuan ni President Bongbong Marcos, no? At siya ay talagang kapatid ni PBBM. Kaya maraming nagdadalawang isipan, mga kaibigan, Kaagapay. Bakit nagawa niya ito? Ay kapatid niya at iniwan niya. Dahil lang ba doon sa naging problema sa Senate hearing na kanyang pinamumunuan, no? May kaugnay sa pagkaka-aristo kay dating President Duterte at sa naging involved, lahat ng mga naging involved sa pag-aristo kay President Duterte. Ito po ay kanyang pinangunahan, yung Senate hearing. Kaya lang medyo nagkaroon ng malabo ang usapan, no? Ano ba talaga ang nangyayari? Kasi nga nung nais na niyang ipa-cite in contempt yung isang ambasador na involved sa nasabing issue, ay mayroong pinapipirmahan doon si Senator Amy Marcos, no? Kay Senate President Escudero, ay hindi naman siya pumirma, si Senate President Escudero, para ma-cite in contempt ito si nasabing ambasador. Dahil nga sa pagsinungaling umano, ay medyo nagkaroon ng malabo ang kanilang usap-usapan sa Senate hearing, no? So kaya itong nangyari, nalaman natin na talagang siya ay lumipat o pumalas sa bagong alyansa at lumipat naman sa team PDP laban. Ang tanong mga kaibigan, mga Kaagapay, ito kaya ay may magandang maidulot, no? Yung ginawang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa at yung kanyang pagsanib sa PDP laban, may idulot kaya itong magandang resulta sa kanyang pagkikisa, no? Kasama itong Team Duterte. Kasi ang sabi ng iba, karamihan, no, sa mga supporters ni dating President Rodrigo Duterte, dapat maging maingat si VP Sara, no, sa kanyang pagiging desisyon gagawin upang tanggapin itong si Senator Amy Marcos, sapagkat nagkaroon ng hindi magandang history mula pa nung siya ay sumama, nung nagkaisa kasama si PBBM, nung sila ay tumakbo bilang isang Vice President, at si PBBM naman tumakbo naman bilang isang Presidente ng Pilipinas. Nagtagumpay sila sa kanilang pagsasama bilang isang tinatawag na unity. Pero ilang taon pa lamang nakalipas, 3 years mahigit pa lamang, ang nangyayari, mga kaibigan, mga Kaagapay, nabuwag na ang kanilang samahan. Nagkaroon ng tinatawag na hidwaan, kung kaya humiwalay na rin si VP Sara sa unity. So ngayon, dito na, malapit ang eleksyon, mainit na ang pangangampanya ng mga politiko at talagang matindi ang labanan, no? Kasi itong sa grupong o sa team bagong alyansa, talagang mga batikanan ng mga senador, no? Ang hawak-hawak ng bagong alyansa, talagang subok na sa serbisyo. At itong sa kay PDP laban, sa Team Duterte,
medyo halos lahat ay mga first timer o mga baguhan. Kaya talagang matindi ang labanan ngayon. Kaya ang sabi nga ng mga supporters, Duterte supporters, magiging maingat. Baka huling araw, malalaman naman ng Team Duterte na hindi naman pala maganda ang kalalabasan ng alyansa ditong si Senator Amy sa Team Duterte. Kaya medyo magiging aware na dapat ang mga ang Team Duterte. So sa palagay nyo, may maidulot kaya na kabutihan itong ginawa ni Senator Amy Marcos yung kanyang paglipat sa PDP laban? Ito ba ay makakatulong upang iuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi walang ibang iniisip itong ating mga kabayan, mga Duterte supporters, na talagang ang pakay nila matulungan si President Duterte, dating President Duterte, na may iuwi sa Pilipinas. Yan ang talagang inaasam-asam ng ating mga kababayan. So sa team naman, bagong alyansa, kung sakali makauwi naman itong si President Duterte sa Pilipinas at magwagi sa kanyang pagtakbo bilang isang mayor ng Davao, ano naman kaya ang mangyayari? Manatili bang tinatawag natin na manatili bang ang kapayapaan ng ating bansa o sa kanya nasasakupan lamang? Kasi nga nakauwi siya sa Pilipinas, nagwagi na siya bilang isang alkalde ng Davao City. May dulot ito kaya na maganda o kapayapaan sa ating bansa? Kasi ito pa nga, hindi pa tapos yung tinatawag na sinasabing impeachment against Inday Sara Duterte. So kaya, hindi natin alam, wala nakakaalam kung halimbawa nakauwi na ng Pilipinas si President Duterte, then after ng eleksyon, no? Tapos na rin ang eleksyon at malalaman natin kung sino mananalo o matalo. Ano kaya ang magiging kasunod? Sapagkat marami pa tayong mga kaharapin sa ating bayan ng mga problema na dapat ayusin kung sino ang namumuno. Kaya sana naman, habang ay si President Marcos na nakaupo, tuloy-tuloy lang na suportahan natin kung ano man ang kanyang magandang adhikain sa ating bansa, no? Talagang totoong ang kanyang target, ang kapayapaan at katahimikan ng ating bansa, no? Ay magandang maidulot upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. So patuloy na suportahan natin, at kung sakaling si President Duterte ay nagwagi man bilang isang mayor ng Davao City, sana ipanalangin natin na lahat ay magkakaisa na lamang para mas lalong matulungan natin ang pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa at magkaroon ng tinatawag na kapayapaan ang bansang Pilipinas. So sa may mga suggestion, may mga opinion, tulungan niyo ako, ipadala sa aking comment section yung kaagapay ECTV. Mayroon naman doon. So sa atin kasi, ito nga, nangyayari na. Pareho naman, lahat sila ibinuto natin nung election. Si PBBM, si Inday Sara, binuto natin. Ganun din, nung si President Duterte, nung bago siya makaupo, binuto din natin. At nagkaroon din naman ng magandang panunungkulan si President Duterte. So ngayon, nung kay PBBM na, sinabi ni PBBM, nung bago siya makaupo, kailangan niya yung tahimikan, ayaw niya ng gulo. Ay problema ngayon, sobrang gulo ang kinakarap ng ating bayan, no? Ang bansa natin, no? So dahil nga sa hindi pagkakaisa, yung sinasabing unity, no? Talagang nabuwag, nawala yung pagkakaisa. Kaya normal lang na harap tayo ng iba't ibang mga kaguluhan sa ating bansa. Kaya parang nahati-hati na, no? Pareho silang binuto natin. Kaya ang nangyari, hindi maiwasan. Mayroong mga naghangad sa mataas na tungkulin. Hindi naman natin alam kung sila man ay nakaupo, no? As Vice President or President ng Pilipinas. Hindi natin alam kung sila ba ay kayang gampanan ang kanilang obligasyon sa ating pamahalaan. Sapagkat hindi madali po ang pagiging isang pinuno ng isang bansa kung maraming umahadlang, maraming matitigas ang ulo na hindi naman nagipagtulungan, no? Nasa ilalim mo na, miyembro na yung kabinete, pero may mga hidden agenda na lumalabas na mas magaling pa sa'yo yung kabinete mo kaysa isang pangulo. Kaya inyan ang pinakamahirap ng IEB, mga kagapay. So dapat, kung ikaw ay umupo bilang isang pangulo, ano mangyayari, mga bad experience, no? Naging historic, no, na iyong dinanas, huwag ka nang gumanti pa. Dapat ipaupayan natin sa buong may kapal yung mga dating nangyayari na parang nakita natin na hindi maganda.
So, dapat, kung ikaw ay nakaupo, pinagbigyan ng pagkataon upang mamuno, dapat ang isipin natin, pagkakaisa, no, at katahimikan upang maiwasan pa ang anumang mga hindi natin ina-expect na mangyayari na kaguluhan sa ating bansa. So, maraming salamat po mga kaibigan, mga kaagapay. So, ang aking pagkikiusap, nanawagan, naway lahat tayo ay magkakaisa na lamang. No? At kung ano mangyayari, mga sad, bad experience, bawat panig, kapatulad ngayon sa Team Alyansa, Team PDP, sana lahat yan buburahin na natin sa ating isipan at magkakaisa na lamang. Patintay lang natin pagdating ng eleksyon kung ano ang maging resulta itong darating na halalan. Kung talagang ikaw ay pinalad na magwagi sa iyong pagtakbo bilang isang leader ng ating bansa, so pasalamatan natin. Pero kung hindi naman, dapat manahimik na lang tayo at sino ang nakaupo, dapat respetuhin na lang natin at huwag na tayong gumawa ng issue kung ano-ano para sa pagsaliling kapakanan naman. Guys, muli ako kayo nagpapasalamat. Bumabati sa inyo ang magandang araw.